Sa kalagitnaan ng dekada 2000 ay sumikat ang alternative rock band sa Pilipinas. At sa mga panahon din na iyon ay kasamang namayagpag ang grupo na ating pag-uusapan. Yan ay ang bandang Kwan. Sila ay nakilala sa kanilang mga awitin tulad ng Daliri, One Look, Pintura, ang kanilang bokalista nga na si Mark Abaya ay madalas din nating napapanood sa ilang mga palabas sa telebisyon at pelikula. Sa hindi nakakaalam, siya ay ang unang bokalista ng bandang Sandwich. Ang Cage One ay kilala sa kanilang pagiging agresibo at bangis sa pagtatanghal sa entablado. Kaya naman tumatak sa marami ang kanilang trademark na bastusa na. Halika't ating sariwain ang kwento ng bandang ito. Paano sila nabuo? Paano sila sumikat? At nasaan na nga ba ang bandang Kwan? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Salamat po! Magsisimula ang kwento sa bokalista ng Kwan na si Mark Abaya nung ito ay nag-aaral pa lamang ng high school sa Ateneo. Siya ay nagkaroon ng banda na tinawag na Rooftop. Elementary pa lamang si Mark noon ay kilala na ito ng mga mag-aaral na mahilig talaga sa musika at husay sa pagtugtog ng gitara. Kaya naman hindi nakapagtataka nung ito ay tumungtong ng high school ay nagbuo na kaagad siya ng banda. Ang kadalasan nilang tinutugtog ay mga awitin ng sikat na bandang Rage Against the Machine. Pero dahil sa pagkakaiba nila ng aspeto sa musika at gustong tahakin ng kanyang mga kagrupo, ay umalis din ito sa banda nila na Rooftop. Dahil mas ninais ni Mark Abaya na gumawa ng mga sariling kanta. Si Mark ay ang tipo ng tao na tahimik lang sa tuwing may klase. Pero naging mas makulay naman ang kanyang mundo nung makasama nito ang mga bago niyang magiging kabanda. Una na nga si Ed Ibarra. Nakapareho niya ng panlasa pagdating sa musika. Nagkasundo nga ang dalawang ito dahil sa pareho nilang hilig ang mga kanta ng banda na The Smashing Pumpkins. Napasama na rin sa kanila ang mga dati niyang kakilala na sina Boogie Romero at Kelly Mangahas. At sa kalaunay sumama na rin sa kanila si Brian Macashar. Dito na nga nabuo ang bandang Shirley Beans. Tapos ay sumali sila ng Battle of the Bands sa high school. At dito ay nakakumpetensya nila ang banda ni Putsoy Labog na Reaction 105. Kasama din ang kapatid ni Mark na si Dave Abaya. Pero nung mag-aral na sila sa kolehiyo, ay nabuwag din ang banda nila. Pero magkasama pa rin sina Mark Abaya at Kelly Mangahas sa college. Dito naman nila nakilala ang noon ay editor ng unang Philbox magazine ng E-Heads na si Marie Hamora. Naging kaibigan nila itong si Hamora dahil paborito nilang pakinggan ang mga kanta ng bandang Pearl Jam. At nung mag-birthday si Marie ay nagkaroon ng house party sa basement sa bahay nila na kung saan ay tumugtog nung araw na iyon ang drummer ng Eraserheads na si Raymond Marasigan. Nagpunta nga rin si Mark at Kelly. Nakilala naman sila ni Raymond dahil nag-judge ito sa Battle of the Band na kanilang sinalihan nung high school. Kaya naman nag-jamming sila sa ilang mga kanta at dahil doon ay nagkaroon na ng koneksyon ang bawat isa. Kaya pagkatapos ng ilang buwan ay doon naman nabuo ang bandang Sandwich at doon na rin kinuha si Mark Abaya bilang bokalista. Samantalang ang kanyang kaibigan na sina Kelly, Boogie at Brian, idagdag mo pa si Putsoy Labog, ay nagbuo naman ng banda na Dicta License. Ganun pa man kahit na may kanya-kanya na silang grupo, ay hindi naman naputol ang pagkakaibigan nila ni Kelly Mangahas. Noong 2002, pagkagaling ni Mark Abaya mula sa London, ay ibinigay nito kay Kelly ang kanyang demo tape na naglalaman ng kantang Daliri at Surface. Medyo mabigat ang kantang ito para sa Sandwich, kaya mas pinili ni Mark na bumuo ng sariling banda na mas mabibigat ang tugtugan.
Nakilala naman niya sa Ateneo si Jorel Corpus na unang nakarinig ng kanyang demo. Sa isang radio guesting ay nagkasabay sina Mark at ang bandang kapatid na kung saan ay drummer noon, si Jehun Balbuena. Nagkamustahan at nagkakwentuhan ang dalawang grupo at dito na nga nagsimulang mabuo ang bandang Kwan na may 4 na miyembro. Si Mark Abaya bilang bokalista, Jorel Corpus sa gitara, Kelly Mangahas sa baho, at Jehun Balbuena sa tambol. Bago nila mapagdesisyonan na tawaging Kwan ang kanilang banda, ay nagkaroon muna sila ng iba't ibang pagpipilian. Nandyan na nga ang salitang pintura, nakatunog daw ng pantera, pero mas pinili nila ang tawag na Kwan. Ang pangalang Kwan ay isang joke na nabuo habang nagkaklase ang kanilang drummer na si Jehun. Tinawag kasi ito ng kanyang teacher at pinasulat sa pisara ng isang mathematical equation. Pero dahil nga Inglesero itong si Jehun at medyo limitado naman ang pagsasalita ng kanyang teacher sa wikang English, ay sinabi nito kay Jehun, You're missing yung Kwan, yung Kwan. Napaisip naman si Jehun kung ano yung sinabi ng kanyang teacher na Kwan. Kaagad naman itong kinuha sa kanyang katabi ang isang libro. Kaya nagtaka ang kanyang teacher na kung bakit tumitingin sa libro. Sumagot nga si Jehun, I'm looking for the symbol of Kwan. Pagkatapos noon ay inapahagalpak sila ng tawa, lalo na si Jorel nang malaman nila ang nangyari dito kay Jehun. Yung letrang J naman sa salitang Kwan ay isang silent J na ipinadagdag naman ni Jorel para magmukhang cool at unique. Katunayan nga ay madali itong i-search sa internet kasi nga ay naiiba at wala yatang kapareho. Kaya lang nung kanilang kapanahunan ay may mga tagahanga, maging ako nga. Ang basa ko rito ay KJ1, Cage1 at Kajwan. Ikaw tropa, ano ang basa mo sa pangalan ng kanilang banda? Pero ganun pa man ay habang buhay na nga itong nakatatak sa Philippine music industries. Noong August 4, 2004 ay nailabas ang kanilang debut album na self-titled na Kwan. Nakapaloob na nga rito ang mga kanta tulad ng Boomerang, Surprise. At ang pinakapaborito ko at palagi kong tinutugtog noon sa gitara ay ang Daliri. Nung kasikatan na ng kanilang banda ay nabigyan nga ng pagkakataon na maging VJ itong si Mark Abaya sa MTV Philippines kasama ang mga sikat na VJ celebrities. Pero sa kabila nito ay nagkakaproblema naman ang bandang Sandwich dahil hindi na nakakasama itong si Mark sa mga gig ng banda. At para mabigyan ng linaw ay pinuntahan siya ni Hernandez na manager ng Sandwich. Naghintay ito para makausap si Mark. Pero umalis din dahil naunawaan na niya kung gaano ka-busy itong si Mark. Nagsisi naman si Mark Abaya dahil hindi man lang siya nakapagpaalam sa Sandwich. Pero pagkalipas ng 2 taon ay formal din itong nagpaalam sa grupo. Pero suportado pa rin siya ng bandang Sandwich kahit umalis na siya rito. Ganun pa man ay hindi niya iniwanan ang bandang Kwan. Matapos ngang mailabas ng Kwan ang kanilang debut album noong 2004, ay pumasok sa banda nila ang kaklase nilang si Boogie Romero para gawing leadista. Pagkatapos ng 2 taon noong 2006 ay nailabas ng banda ang ikalawa nitong album na pinamagat ng Two Step Marv. Mapapansin naman na mas gumanda na ang pagsusulat nila ng mga kanta rito. Nandyan ang kantang Shy, Invitation, Sa Ilalim, Pintura, at One Look. Ang kanta talagang One Look ay ang totoong humatak sa kanila sa mainstream. Dumami na rin ang ginagawa nilang pagtatanghal, mapa-local gig at sa ibang bansa tulad ng HK Live sa Hong Kong, Annual Music Festival sa Singapore at marami pang iba. Pero ang hindi nila makakalimutan ay yung sila ang kauna-unahang banda na naging icon Asian champion na ginanap sa Malaysia na kung saan ay binigyan nila na malaking karangalan ang ating bansa dahil tinalo lang naman nila ang 30 banda na kalahok mula pa sa iba't ibang bansa. Dahil nga dyan ay naparangalan sila ng International Achievement Award mula sa Awit Awards at
Favorite Indie Band sa Mix Music Awards. Dito naman nagsimula ang karera ni Mark Abaya sa mundo ng showbiz. Sa dami nga ng kanyang proyekto noon sa showbiz, ay unti-unti namang nawala ng panahon si Mark sa pagbabanda. Dito na nga rin nagkaroon ng pagtatalo ang ibang member ng kanilang grupo. At noong 2009 ay umalis si Jorel Corpus sa banda dahil mag-aaral ito sa US bilang band coach at record producer. Nasundan din ito ng pag-alis ng drummer nila na si Jae-hoon at doon nga nito sa Hong Kong ipinagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Naging matagumpay naman siya sa Hong Kong dahil sa kasalukuyan ay nakapaglabas ito doon ng 2 album at naging rap artist. Pero sa kaparehong taon din ay nakapaglabas sila ng 3 album na pinamagatang 13 Seconds to Love. Nandyan nga ang kantang Pose, Lifeline, at Meron Ba. Ito naman ang album nila na nakasama sa digital platform nung makasama sila sa Nokia Music Express 5800. At kahit na 3 na lamang sila noon sa banda noong mga panahon na yon, ay nagpatuloy pa rin ang mga ito. Marami silang naging sessionistang drummer. Pero ang isa sa tumagal sa kanila ay ang drummer ng Hale na si Pau Santiago. Pero medyo busy rin noon si Pau sa kanyang banda. Kaya naman ang Kwan ay nagdesisyon na maghanap ng permanenteng drummer. Dito ay nakuha nila si Iyo Marcos na mula sa bandang Salamin. Sinuyo nila si Iyo upang kanila maging drummer hanggang naging opisyal na member na ito ng Kwan nung mabuwag ang banda nito na Salamin. Nadagdag na rin sa kanila ang keyboardista na si Kinky De Dios na pinakakuya naman sa kanilang banda. Noong 2012 ay nailabas nila ang kauna-unahang extended play album na Kwan 4 Volume 1 at dito ay pinasikat nila ang kantang Walang Kaso. Nasundan ito noong 2014 na Kwan 4 Volume 2. Nakapaloob naman dito ang mga kanta tulad ng Aking Pangako, Fall from the Sun at May Axis. Noong 2016 ay nailabas nila ang kantang Hyper Connected na nagmula sa unreleased album na Kwan 4 Volume 3. Noong 2023 ay umalis na rin si Boogie Romero upang mag-focus sa kanyang bagong karera bilang licensed real estate broker. At nasundan naman ito ng pag-alis ni Inky De Dios at pinalitan siya ni Luis Isok na matagal na rin nilang nakaka-jamming. At pagkatapos ng 8 taon, ay muling naglabas ang bandang Kwan ng single na pinamagatang Dahas. Kahit 4 na lang sila sa bandang Kwan, tulad ni Mark Abaya, Kelly Mangahas, Iyo Marcos, at Luis Isok, ay patuloy pa rin ang mga ito sa kanilang karera sa musika at patuloy na bumubuhay sa musikang Pilipino. Ang Cage One ay ang isa sa mga bandang nagpapaalala sa akin nung panahon ng late 20s. Ito kasi yung nag-aaral pa ako ng kolehiyo at wala pang iniintinding responsibilidad sa buhay. Pinagsasabay ko nga dito ang pagbabanda. Ito nga rin yung mga panahon na sinisipra ko yung mga awitin nila tulad ng Daliri na madalas naming isinasali upang maipanlaban sa mga ginaganap noon na Battle of the Band. Bukod sa mga banda ng 90s, ay marami rin talagang banda ng year 2000s ang nakapag-iwan sa atin na magagandang awitin. Hanggang dito na nga lang po muna mga kaibigan. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless po sa ating lahat.